Oo na, impulsive buyer na ako. Meron na naman tayong bagong fishy dito sa Drip by Vinci. Hi guys, Vinci and welcome back to Drip. Meron tayo ditong biniling isda, mga koi sila. Ang tawag sa kanila ay Malayan koi. Makikita nyo na ibang-iba talaga yung itsura nila compared dun sa regular koi na meron tayo dun sa ating goldfish box. Actually, kamukha ni Goldteb itong isang gold na to. Ayan yung parang medyo orangey. Pero kumuha ko ng tatlong kulay. Wala pa kasi akong gantong masyadong design ng mga koi. So, ang tawag daw dito ay Malayan koi. Hindi ko pa masyadong nare-research itong gantong klaseng strain ng koi, pero kung meron kayong mga info about this, let me know in the comment section. Sabi nga pala ni sir, baka hindi na daw lumaki tong mga to. Di rin ako sure kung hindi na ba talaga legit na lalaki tong mga to or baka meron pang chance lumaki. Kita nyo naman yung itsura ni Goldteb. So first, ang gagawin natin ay i-quarantine muna natin tong mga koi na to kasi hindi naman to galing kay sir mismo. Ito ay galing sa isang pond. Meron pang ang tabas yung buntot ng isa, sayang naman. Pero gagaling pa naman yan, wala namang problema. Dito sa ilalim ng ating 100-gallon tank, meron tayo ditong 50-gallon tank na merong aerator. Ito yung ginagawa kong quarantine tank. Yung nakalagay dito yung mga goldfish giveaway natin na 2 piraso na lang. Wala pa nga rin nagkiklaim sa ngayon eh. So ngayon, ang gagawin ko dito ko muna ika-quarantine itong ating mga bagong koi. So first, acclimate lang muna natin sila dyan. Babalikan ko sila after 45 minutes. Acclimation time is done para sa ating mga koi. So ililipat na natin sila dito sa ating 50-gallon tank. Medyo maliliit pa yung size nila pero ipapakita ko sila sa inyo isa-isa. Ito yung una nating koi. Medyo siya parang gold tapos medyo dark brown yung kulay niya or medyo malapit sa bronze tapos meron siyang damage dun sa kanyang caudal fin. Yung next koi naman natin is para siyang black and gray yung datingan niya. Medyo okay naman siya, meron din siyang damage dun sa kanyang caudal fin dun sa top part naman. So, ilalagay na rin natin to sa ating quarantine tank. Yung last koi natin, medyo darker yung orange tone niya compared dun sa nauna, pero halos magkamukha lang sila. Ito naman wala siyang damage dun sa kanyang caudal fin, pero observe natin yung koi na to kasi medyo maliit siya compared dun sa dalawang naunang kasama niya. Nandito na po sa quarantine tank ang tatlo nating koi kasama yung 2 feeder goldfish giveaway natin. Meron akong substrate dito sa quarantine tank ko. Meron akong sponge filter na merong kasamang aerator. So far so good, nag-explore naman ang ating mga koi, palangoy-langoy sila back and forth dito sa tank. Hindi naman sila nagsishow ng signs ng weakness or hindi naman sila stagnant lang sa isang area. So I do have high hopes dito sa mga koi na to. I just hope na lumaki sila katulad ng mga koi natin dun sa outdoor pond. Kasi syempre kapag lumaki sila, isasama natin sila dun sa goldfish box. You guys know na meron naman akong plan na tanggalin yung mga goldfish dun para hindi rin ma-overcrowd yung ating goldfish box doon. Well anyway, so observe na lang natin itong mga koi na to. If you have any information sa gantong klaseng koi, please let me know sa comment section para ma-educate ako and ma-educate din yung mga viewers natin dito sa Drip by Vinci.